Numbers 35. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa Jericho, na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel, na kanilang bigyan ng mga Levita sa mana na kanilang pag-aari, ng mga bayan na matahanan, at ang mga pastulan sa palibot ng mga bayang yaon ay ibibigay ninyo sa mga Levita. At mapapasa kanila ang mga bayan upang tahanan, at ang kanilang mga pastulan ay sa kanilang mga kawan, at sa kanilang mga pag-aari, at sa lahat nilang mga hayop. At ang mga pastulan sa mga bayan, na inyong ibibigay sa mga Levita, ay 1,000 siko sa palibot mula sa kuta ng bayan hanggang sa dakong labas. At ang inyong susukitan sa labas ng bayan sa dakong silanganan ay 2,000 siko, at sa dakong timugan ay 2,000 siko, at sa dakong kalunuran ay 2,000 siko, at sa dakong hilagan ay 2,000 siko, na ang bayan ay sa gitna. Ito ang magiging sa kanila ay mga pastulan sa mga bayan. At ang mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita ay ang 6 na bayan na ampunan, na siya ninyong ibibigay na matatakasan ng nakamete ng tao, at bukod sa rito ay magbibigay kayo ng 42 bayan. Lahat ng mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita ay 48 bayan, inyong ibibigay 10 ng kanilang mga pastulan. At tungkol sa mga bayan na pag-aari ng mga anak ni Israel na inyong ibibigay ay kukuha kayo ng marami sa marami, at sa kaunti ay kukuha kayo ng kaunti, bawat isa ayon sa kanyang mana na kanyang minamana ay magbibigay sa kanyang mga bayan sa mga Levita. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, pagkaraan ninyo ng Jordan sa lupain ng Canaan, ay pipili nga kayo ng mga bayan na maging mga bayang ampunan sa inyo, upang ang nakamite ng tao na pumatay ng sinumang tao na hindi sinasadya, ay makatakas doon. At ang mga bayang yaong ay magiging sa inyo'y pinakaampunan laban sa manghihiganti, upang ang nakamite ay huwag mamatay, hanggang sa may tayo sa kapisanan na hatulan. At ang mga bayan na inyong ibibigay ay 6 na bayang ampunan sa inyo. Magbibigay kayo ng 3 bayan sa dako roon ng Jordan, at 3 bayan ang ibibigay ninyo sa lupain ng Canaan, siyang magiging mga bayang ampunan. Sa mga anak ni Israel, at sa taga-ibang lupa, at sa makikipamayan sa kanila ay magiging ampunan ang 6 na bayang ito, upang ang bawat nakamite ng sinumang tao, na hindi sinasadya, ay makatakas doon. Ngunit kung kanyang saktan ang kanyang kapwa ng isang kasangkapang bakal, na anupat namatay, siya nga'y mamamatay tao, ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. At kung kanyang sakta ng isang batong tanga niya sa kamay na ikamamatay ng isang tao, at namatay nga, mamamatay tao siya, ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. O kung kanyang sakta ng isang almas na kahoy na tanga niya sa kamay na ikamamatay ng tao, at namatay nga, ay mamamatay tao siya, ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. Ang manghihiganti sa dugo ay siyang papatay sa pumatay, pagka nasumpungan niya ay kanyang papatayin. At kung kanyang itinulak sa kaputan, o kanyang hinagis na binanta, anupat siya'y namatay. O sa pakikipagkaalit ay sinaktan niya ng kanyang kamay, na anupat siya'y namatay, siya na sumakit ay walang pagsalang papatayin, siya'y mamamatay tao, ang manghihiganti sa dugo ay siyang papatay sa pumatay, pagka nasumpungan niya. Ngunit kung sa kabiglanan ay kanyang may tulak na walang pakikipagkaalit, o mahagisan niya ng anumang bagay na hindi binanta, o ng anumang bato na ikamamatay ng tao, na hindi niya nakikita at kanyang may hagis sa kanya, na anupat namatay at hindi niya kaaway, at hindi niya pinag-aakalaan ng masama. Kung gayoy ang kapisanan ang siyang hahatol sa sumakit at sa manghihiganti sa dugo, ayon sa mga kahatulang ito. At ililigtas ng kapisanan ang nakamete sa kamay ng manghihiganti sa dugo, at siya'y pababalaikan ng kapisanan sa kanyang bayang ampunan, na kanyang tinakasan, at siya'y tatahan doon hanggang sa pagkamatay ng pangulong saserdote,
na pinahiran ng banal na langis. Ngunit kung ang nakamete ay lumabas sa anumang dahilan, sa hangganan ng kanyang bayang ampunan, na kanyang tinakasan. At masumpungan siya ng manghihiganti sa dugo sa labas ng hangganan ng kanyang bayang ampunan, at patayin ng manghihiganti sa dugo ang nakamete, ay hindi siya magiging salarin sa dugo. Sapagkat siya'y nararapat na tumira sa kanyang bayang ampunan, hanggang sa pagkamatay ng dakilang saserdote, ngunit pagkamatay ng dakilang saserdote ang nakamete ay makababalik sa lupain ng kanyang pag-aari. At ang mga bagay na ito ay magiging isang palatuntunan sa kahatulan sa inyo, sa buong panahon ng inyong mga lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. Sino mang pumatay sa kanino man, ay papatayin ang pumatay sa patuto ng mga saksi, ngunit ang isang saksi ay hindi makapagpapatuto laban sa kanino mang tao upang patayin. Bukod sa rito, huwag kayong tatanggap ng suhol sa buhay ng pumatay na nagiging salarin sa pagpapatay, kundi siya'y walang pagsalang papatayin. At huwag kayong tatanggap ng suhol sa kanino mang tumakas sa kanyang bayang ampunan, upang bumalik na manahan sa kanyang lupain, hanggang sa pagkamatay ng dakilang saserdote. Kaya't huwag ninyong dudumhan ang lupain na inyong kinaroroonan, sapagkat ang dugo ay nagpaparumi ng lupain, at walang paglilinis na magagawa sa lupa dahil sa dugo na nabubo doon, kundi sa pamamagitan ng dugo niyaong nagbubo. At huwag ninyong dudumhan ang lupain na inyong tinatahanan, na ako'y tumahan sa gitna niyan, sapagkat akong Panginoon ay tumatahan sa gitna ng mga anak ni Israel.